Yun nga mga dre, so dito nga tayo ulit sa Motovida Phase 2, Bagong Silang, North Caloocan. And yun nga, so nakikita nyo naman sa harapan nyo ngayon, isa na namang bagong unit mula sa lineup ni Keyway. So ilapit ko lang muna ng konti ito mga dre, itong camera ko dito mismo sa motor na to. Just I want to have a closer look dito mismo sa unit na to, kasi nung una ko siya nakita within those videos, sabi ko parang napaka-pogi naman ng motor na to. So ito yung itsura ng susi nyo. Ayan. So may pagka-kotse, may pagka-malaki rin kasi ito eh. So icon design, ibang-iba na ako. Boxer ID na ito mismo yung bracket, hindi ay ito mismo yung grab bar niya sa likod. Yun nga mga dre, so dito nga tayo ulit sa Motovida Phase 2, Bagong Silang, North Caloocan. And yun nga, so nakikita nyo naman sa harapan nyo ngayon, isa na namang bagong unit mula sa lineup ni Keyway. So scooter siya, 125cc. So ito yung tinatawag natin na Keyway Icon 125i. So syempre katulad dun dati, bago natin simulan ikutin tong motorsiklo na to, syempre katulad dun lagi natin ginagawa, intro muna tayo. Yeah. Kapanood ko lang ng mga mangilan-ngilang mga vlogs related on this bike. Then also napansin ko rin na halos lahat is meron ng mga mangilan-ngilan din nagre-review nitong motorsiklo na to. But now, syempre, na-tsempohan natin na meron na dito kay Motovida. And also nakakuha na tayo ng mga mangilan-ngilang info regarding on this bike. So syempre, hindi na natin pinalampas ang opportunity na gawa na rin ng content itong motorsiklo na to. So ayun, so basically napansin ko na rin na napaka-pogi rin pala nito. Okay, so ayun, start na tayo. Alamin muna natin yung pinaka basic specifications ng motorsiklo na to. Displacement ng motor nito is 123.6cc na merong engine type na single cylinder, 4-stroke, merong dalawang valvula, then also naka-air-cooled na rin ito. Naka-single overhead cam na rin, then also meron na itong compression ratio na 9.1:1, then injected na rin or naka-fuel injection na rin yung kanyang fuel system. Then also yung cooling system naman ito is naka-air-cooled na rin. So based on my research, in terms of performance din is technically ang max power nito per over RPM is nasa 7 horsepower at 7,500 RPM. Then also ang max torque naman nito is nasa 9.5 Newton meter at 6,000 RPM. So habol ko lang din ang transmission nito tsaka yung drive nito is technically alam naman na natin kapag scooter is belt drive / CVT. So matic na to, naka-automatic na rin ang transmission nito. So ayun, halos nabanggit ko na rin yung mga ilang basic specs, then also yung basic performance rate netong motorsiklo na to. So syempre, proceed na tayo ngayon mismo sa pag-iikot ng unit na to. So yun, isa na natin. Ilapit ko lang muna ng konti ito mga dre, itong camera ko dito mismo sa motor na to. Just I want to have a closer look dito mismo sa unit na to, kasi nung una ko siya nakita within those videos, sabi ko parang napaka-pogi naman ng motor na to. So hindi lang ako makapaniwala na sobrang ganda ng design nung actual na unit na to kapag nakita ko na to ng harapan dito mismo sa ano na to, sa branch nila dito mismo sa North Caloocan. And on this one, ito yung pinaka nagpa-unique dito mismo sa motor na to, kasi bibihira ako nakakakita ng isang 125cc na merong gantong design. Para siyang merong naka-engrave na sungay dito, plus meron lang siyang maliit na visor or mismo head cowling dito mismo sa taas, which is eto, very common yung design niya. Pero eto nagpadagdag ng angas dito, yung curve design ng plastic dito mismo sa fairings niya. Tapos medyo pinaliit lang nila ng konti yung mismong head cowling dito mismo sa may part ng ano na to, manibela na to, which is very unique yung actual na design mismo dito mismo sa unit ng motorsiklo na to. Well, kudos kay Keyway, ang ganda. Sobrang nakakapogi yung gantong klase ng design. So bukod pa dyan, ito pa na-obserbahan ko. Stickers, ganda ng implementation ng design. Meron may pagka-carbon design within this part. Plain black plus red. So maganda rin. So each details tinitingnan ko rin. Bukod pa dyan, ito mismong sharp edges dito mismo na merong konting lubog dito. So I think it's more than kind of a
for aerodynamics purposes, which is nabanggit na rin to dun sa mga ilang vlogs last time na itong motor na to is binild up talaga for a kind of a aerodynamics design na rin for this kind of motorcycle. So mapapansin nating mabuti, ang daming mga kurbada, ang daming may malalalim na parts, even dito mismo sa front. Talagang mapapansin natin, pati dito sa may mga bandang gilid. Ayan, dito mismo maoobserba natin yan. Na maganda yung tama ng hangin at yung impact ng hangin dito mismo sa motor na to. So, ayun, yung design ng park light or nung kanyang daytime running light is technically parang may pagka Euro style na rin, or yung Euro parang may pagka style na rin sa Euro motor, which is yan, putol-putol din dito mismo. So take note of this, left and right to. Ayan, eto sasabihin nyo may kamukha na naman, pwedeng Honda Click 125 or something else like that, pwedeng iba pang unit. Well, para sa akin ito, in my opinion to, napaka-unique lang ng design niya in terms of lighting system niya dito sa harap, including din yung kanyang turning lights dito mismo sa magkabilang gilid, then also pati yung park light, then pati itong headlight niya. So as of now, hindi pa ako nakakita ng gantong design ever since in my life, na sa kahit sa ibang unit na ganto mismo yung sabihin nyo ng OA, pero kahit kayo o-obserba nyo, hindi bilang lang sa hindi kahit ako hindi ko pa nakikita yung mga gantong klaseng design ever since sa iba pang mga brands. Sa ngayon dito pa lang muna kay Icon. So akala ko nga 110cc to yung pala upgraded version na rin pala talaga siya. So yun, then also headlight yan. So take note of this mga dre, lahat ng ilaw dito sa harapan is pinapagana na rin siya ng LED lights. So naka LED na siya lahat, including ito mismong headlight na to dito mismo. So sadly to say, hindi ko siya madidemo sa inyo ngayon since hindi pa nga totally hindi pa siya activated ngayon as of now, as per Miss Kim and Miss Jonah na naka-assign dito mismo sa branch na to. So hanggang ngayon dito lang muna yung pinaka-actual na appearance lang muna yung mare-review natin dito within this kind of bike. Okay, so sa ngayon baba tayo. So braking system, basically ito is naka-disc brake na rin in front, plus meron siyang single piston caliper, naka-telescopic fork na rin ang kanyang suspension dito sa harap, plus naka-wheel mags na rin yung gulong nito sa harapan. So ito mismo naka-tubeless na to as per my observation and also review research na rin, plus yung fender hindi naman siya extended, but good thing meron siyang engine cover dito mismo sa kanyang belly pan. Yan ang kagandahan dyan. Then also yung tires niya, mag-ilan nga bang sukat nito? Wait lang. So naka-cordial din to pagkakaalam ko. So tire size is, to be exact, 70 by 90 by 14 ang sukat nito. Nitong gulong niya na to dito mismo sa may harapan. Syempre iba pa yung sukat ng rear. And take note of this, yung braking system nito wala pa siyang ABS, pero technically kaya pa rin naman ito makapagbigay ng magandang power distribution, stopping power distribution dito mismo sa may front. Okay, so punta tayo dito mismo sa may gitna. Tayo dito mismo sa may bandang rider section. Okay, check natin lahat. So panel boards, check, digital panel board, check. Or TFT display, right side controls, left side controls, very minimalist pero okay naman, good. Then also ang kagandahan dito is may nadagdag pa, meron na siyang side pocket within the left side of the rider's rider section. So ayan, plus keyless, so what, so on, so forth yun. Okay, so isa-isay natin. Okay, so digital instrument panel or TFT display kung tawagin. Well, basically ito, itong motor na to, kakasabi ko lang kanina, yes, oo, naka-digital instrument panel na rin ito. Then, ayun, sa ngayon, hindi pa totally mapapakita sa inyo since hindi pa to activated. Pero, ilalagay ko dito mismo sa taas, dito mismo sa may left side, nung video na to, yung actual na itsura nung, mismong, TFT display or nung kanyang digital instrument panel. Since ando naman na lahat, yung odometer, then also yung digital tachometer niya, yung mismong kanyang digital speedometer ando na rin. So
mamaya makikita nyo rin kung ano po yung mga indicated dito mismo sa kanyang TFT display. So logo ng Keyway, check, nandito rin. So for branding. Then also punta tayo dito mismo sa may ride controls as always. So ride controls, this one is, di ako nagkakamali, kill switch, kulay. Then also yung electric start button. So very minimal lang pero okay lang kasi tama lang naman po yung typical scooter. So ayan, left side naman tayo. While meron tayong high beam and low beam, turning lights with hazard. So indicated na dito yung hazard light, then also yung horns. Ayan, nandito na rin. So okay, so ano sinabi ko kanina, katulad ng ibang unit is na keyless technology na rin ito. So same nung iba pang mga units dito mismo sa Motobida. Yung ibang karamihan ng mga units nila dito is pinapagana na ng keyless type of ignition sa mga motorsiklo nila. Then also ito yung itsura ng susi nyo. Ayan. So ay pagkakotse, may pagkamalaki rin kasi ito eh. Ganyan. So katulad lang din ng ibang setup dito doon mismo sa iba pang keyless na meron tayo ngayon, mapapansin din natin na meron din dito mismo sa loob ng ano na to, keyless nila na to. So ayun, so bukod pa dyan, utility hook syempre hindi mawawala. Pwede natin ilagay yung susi dito katulad dyan o yung iba pa natin mga pinamili. Plus left side pocket na merong USB charging port. So good thing meron na ito, kudos kay Keyway. Ayan So pwede tayong maglagay ng type C na cord, pwede tayong maglagay mismo ng USB type na cord. So hindi ko lang mapakita ngayon masyado kasi against the light eh. Ayan. Pero good thing meron silang gatlon to. At least kapag nag-charge tayo ng cellphone natin, pwede natin mismo ilagay dito yung cellphone natin while charging dito mismo sa USB charging port na to. So other than that, footboard malapad din. Then also andito rin sa footboard yung lalagyan ng battery. So ito hindi naman ko naman nakikita na advantage na disadvantage to. Kasi bakit? May takip naman to eh. Then also fit na fit naman yung takip nito dito mismo sa mismong butas para sapat lang matakpan yung battery nito. So kasyang-kasya din yung paa kasyang-kasya din yung paa natin dito kapag halimbawa na ito yung ginamit natin at sinakyan natin. So or halimbawa na minamanayaw natin tong motorsiklo na to. So ayun, bukod pa dyan, seat. Hindi naman masyadong malambot, hindi rin masyadong matigas, tama lang. So good for ano lang, good for riding comfortability lang din. So hindi tingin ko hindi naman masyado nakakangalay pag ito yung ginamit mo na ganito klase ng seat para dito mismo sa motor na to. Then also, syempre, ang tanong dito, what's under the seat? The usual thing, gas tank or tapos yung kanyang U-box. So sa U-box, ang pinakamadalas na nilalagay natin dito, specifically, tools. So andyan yung mga basic tools natin kasama. Included na rin yung kapote, dapat kasama rin yan. Then other than that, yung mga papeles or other some kind of utilities that we need dito mismo sa motor na kadalasan nating ginagamit for our daily ride or also in case of emergency, dapat nandito rin. So ayan, then gas tank tayo dito mismo sa mismong motor na to. Ayan. Okay, so puntahan natin. So ilan nga ba ang fuel capacity na meron dito mismo sa Icon 125i? So based on my research na rin, so Icon 125 fuel tank capacity is umaabot siya ng 4.5 liters to be exact. So okay, so punta tayo sa mismong gilid. Ayan. So Icon design, ibang-iba na compare dun sa last time na meron na encounter natin dun sa Icon na pin-rise update nito pin-rise update natin ito sa dito mismo kay Motobida. So ito, very emphasizing na yung design niya dito. Then also nagko-complement na siya dun sa design na meron dun mismo sa may front tsaka sa mismong side nung front sa harap. So ito yung actual na itsura niyan. So I hope nakapakita ko na sa inyo kanina pa yan. So ayan. So ganyan na ganyan, parehong pareho. Buwabagay talaga siya sa itim eh. Plus meron pa ako na obserbahan dito. Ito kagandahan dito sa unit na to. Meron na ang grab bar niya sa likod for OBR is not just only a grab bar. Meron na rin siyang indicated dito na para sa top box na lalagyan
or top box ready na to mismong bracket niya, ito mismong grab bar niya sa likod. So grab bar na merong grab bar na naka top box ready na. So ang galing. Pinagandaan talaga ni Kiwi ito if case na merong mga gagamit nito ng mga delivery rider in some point. So yun ang kagandaan dito eh. So ayun pa, punta tayo dito mismo sa may bandang baba nito. Okay, so upright exhaust. Then also dito rin makikita, the usual naman sa scooter ganyan eh. Dito natin makikita yung kanyang dipstick ng kanyang sa langis or for its engine oil. So Euro 3 compliant na rin to, take note. Then also punta tayo sa kabila, obserbahan natin, single shock suspension na rin to mga dre. So tulad yan, hindi lang siya basta electric start lang ang hindi lang siya basta pinapagana ng electric start. Itong unit na to mismo is meron na ring kickstart na to. So in case of emergency, pwede natin gamitin yan if ever na hindi gumagana yung mismong electric ignition switch yan or yung electric start button na yun dun mismo sa may harapan. Plus ito, yung air filter, yung kanyang CVT, yung kanyang CVT yung kanyang mismo CVT section, then also yung kanyang brakes dito mismo sa may bandang likod. So take note of this mga dre, yung likod nito is naka drum brake pa rin. So ibang iba siya compare dun sa kabila. Hindi siya naka disc brake, drum brake pa rin siya. So pero I think kaya pa rin naman nito makapagbigay ng magandang stopping power distribution dito mismo sa may bandang likod para dito mismo sa motorsiklo na to. Then also yung kanyang tires, which is 4 gel din ang gamit for the scooter. So ang sukat naman ito is naka 90 by 90 by 14 dito mismo sa may bandang likuran. So yan, halata naman natin na very good quality yung ginamit na gulong dito mismo para sa scooter na to. So dito tayo ngayon mismo sa may bandang likod. Ayan, syempre rear fender plus mudguard. Ayan, para dito. Then also mapapansin natin dito mismo sa unit na to na naka all LED na rin yung kanyang ilaw sa likod, especially signal and turning lights, plus itong kanyang tail light. So ganyan na ganyan yung itsura niya. So again, ito yung actual na itsura nito from rear. Ilalayo ko lang. Imagine niyo na lang kapag may top box kayo, kasi naka top box ready na rin itong motorsiklo na to. Then ito yung itsura niya sa front. Yan. Okay, so naikot ko na kayo within the motorcycle or the actual motorcycle unit. Ngayon, let's proceed to the actual seat height test. So okay, so yun. Top truth, layo lang natin ng konti. Ang unang upo, Kiwi iPhone 125. Nakakatakot pa ako. Okay, so medyo tipto ako dito ng konti, pero goods naman, kaya siya i-balance. And also turning radius, malawak. Mabilis ako makakaliko dito mismo sa bike na to. Plus, yung seat, comfortable. Tamang-tama lang for me. Pwede siya for city riding. City riding ito or for daily use talaga yung mga ganitong klase ng bikes. Then, ayan, makadagdag pa rito yung forma. Well, hindi ko siya mahuhusgahan ngayon, if ever, na kung paano magiging interaction nito while driving or through using this kind of bike. Pero sigurado naman ako na magiging maganda yung quality of driving ko dito mismo sa motorcycle na ito. So, based lang to dun sa mga observe ko dito mismo sa bike na to on the
actual appearance dito mismo sa may motor. Tsaka sa buong structure ng motorcycle na ito. So yun, baka na tayo. Keyway 125i, basically naikot na natin lahat ng yung mismong motor. Nabanggit ko na rin yung basic specs. So I think it's about time para sabihin na rin yung actual price na itong motorsiklo na to. Okay, so Icon 125i or Keyway Icon 125i is nagkakahalaga siya, to be exact, ng, wait lang, harap muna natin, on pace na siya. So nagkakahalaga siya in cash ng 69,900 pesos. Okay, so down payment, if ever na kukunin nyo siya ng installment, okay, so murang-mura lang din nyo siya makukuha. This time is 3,500 lang ang kanyang down payment. So bukod pa dyan, meron tayong 6 na terms of payments sa motorsiklo na to. So based na lang yan sa kung anong gusto mo. So meron tayo ditong 6, 12, 18, 24, 30, and 36 months para dito mismo sa motorsiklo na to. So, yun nga mga dre. Start na tayo. 6 months is 13,455. Then also is 12 months is 7,397. Then also yung 18 months is 5,378. Then also yung 24 months is 4,368. So, bukod pa dyan, yung 30 months nito is 3,763. And also is 36 months is 3,359 pesos. Yun ang exact amount ng amortization niya in each and every terms na babayaran nyo in every month. So, ayun nga mga dre, hanggang dito na lang muna tayo. So, keep safe always, ride safe. Iwas tayo sa aksidente, iwas tayo sa lubak na daan, and also, ayun, palagi tayong mag-iingat. Lalo na sa mga accident prone area. So, yun. Yun nga mga dre. Maraming salamat. Jobs out.